Hindi na kasi sila tulad dati na dumadaan sa bike lane. Ngayon kasi, yung bike lane talaga, bike na lang talaga eh. Wala nang motor na sisingit eh. Halos 3 taon nang nagbibisikleta si Kevin papunta ng trabaho bilang isang cook. Sa araw-araw niyang pagbaybay sa kahabaan ng EDSA, ilang beses na rin siyang muntik maaksidente dahil sa mga motoristang bigla na lang sumisingit sa bike lanes. Ngunit simula nang ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP, mas naging panatag siyang dumaan dito. Ramdam rin ito ni Mang Vicente. Mas kumaunti na ngayon ang mga motoristang kumakain-anya ng kanilang linya. Kwento niya dati ay kulang na lamang ay makipag-away siya sa mga motorista. Yung mga motor, minsan pumapasok sa backline. Kaya minsan kami, nasasakay kami nila, sila pa makagalit sa amin. Batay sa assessment ng Move as One Coalition, isang sustainable mobility advocate group, epektibo ang implementasyon ng NCAP dahil napaigting nito ang mga umiiral na traffic rules. Sa kabila ng NCAP implementation, hindi pa rin maiiwasan ang ilang makukulit na mga motoristang nagdudulot ng aksidente sa mga siklista. Ayon kay Mary Abigail Modales, active transport lead ng naturang organisasyon, kailangan pa rin tutukan ang pagpapalawig ng bike lane separators sa EDSA. Make sure that there is consistency, na hindi lang particular portions yung may harang, yung iba paint lang, yung iba may bollard. Make it consistent all throughout the buong EDSA. Dagdag pa nito dahil suspendido ang EDSA rebuild, dapat na ring muling ibalik ang ilang bike lanes na tinanggal upang magbigay daan sana sa naturang konstruksyon. They should get the bike lanes separators back, yung mga bollards that are serving as protection sa mga bike users and bike commuters. Samantala, itinuturing naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na disregarding traffic signs ang pagdaan ng mga motorsiklo sa bike lanes. Una nang naglabas ng datos ang ahensya na unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga nahuhuli sa NCAP. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.